Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karabin natin. Torre hinatulan na, nako. Palasyo galit na, nako. Yusek Clara uminit. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito mga karbi natin, i-share lang po natin ang ilan sa mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. Ito mga kababayan, nako, si Jose Castro, mukhang uminit ang Julo, dahil sa tanong ng reporter na ito mga kababayan. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Sa hearing po kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po po yung nagsabi ng word na mastermind? Wow. Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi sino paano po yung nag-utos? Ayun na po yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Wow. Kasi for us, it's Oo nga, sige, wala nang mastermind. Sino nag-utos? Ang nag-utos, di ba? At mastermind, parehas lang naman yan eh. Ayaw mo lang, ko. medyo negative yung dating. Wow. Parang Sino po mafia yung yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Sino Unang-una po, nag-utos? nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Sino ang nag-utos Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano Wala lang pa rin yung yung ginawang nag-utos. batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Wow. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Walang personal knowledge kung sino nag-utos. Tanong mo sa Pangulo kung sino ang nag-utos. Di ba? Para at least may sasagot ka sa amin, sa taong bayan, di ba? Mga kababayan. Isa lang pong nagpapakita dito, hindi na naman sila nagsisinungaling na naman yata ang mga ito. Yata lang Maging transparent naman kayo kung inutos, kung sino man pong nag-utos, kung hindi man pong Pangulo, dapat ngayon alam nyo na yan. Sabi mo, naliwanagan ang lahat sa hearing na yun. Kasi kami talaga naliwanagan kami. Ang alam namin, ang may plano ng lahat ng ito ay hindi lang isang tao, no? Mga kababayan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Okay, Kung naganap na po, ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Pangulo at sa kanilang grupo. Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po Kung walang mastermind, kung walang nag-utos, di sariling desisyon nga lang, di ba? Wala akong nako. lang naman natin, Alusot.com. wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulla. Isa lang Can report. you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas... Ay, wag nang i-elaborate yan ni Castro, mga kababayan. No, baka lumayo pa tayo sa topic maliwanagan? Sige nga, kung i-explain ba? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan Yun. at siya po ang mag-explain patungkol po dyan. Thank you.
Mukhang, ano na si Castro ngayon ha, mga kababayan ha. Mukhang ingat na siyang magsalita. Di parehas nung unang sabak niya talagang bira lang ng bira, ng bira, ng bira. No? Ngayon, maingat na po siya sa mga pagsasagot niya ha, mga kababayan. Naku, mukhang nasabon yata ito ha. Ha? Mukhang nasabon at nabanlawan na itong si Castro. Kahapon din di ba? Kahapon din mga kababayan. Hindi na siya sagot. Siya rin nagtatanong na rin siya. No, parang moderator na lang ang dating. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto mga kababayan, nambubudol. Eto, si Senator Tolentino. Ipinagpalit daw ni Senator Bato kay Harry Roque bilang legal counsel. Aba? Ito ba ito? Teka lang dito. Inihayag na reelectionist Senator Francis Tolentino na nananatili umano siyang bukas. Ay, bukas pa. Bukas kung sakaling muli siyang ikonsidera ni re-electionist Ronald De La Rosa. Upang maging legal counsel. Tapos dito, daw pala, ipinagpalit daw. Okay. Ito pong sinasabi kong nambubulol si mga kaubayan. At saka, anak ko, Senator Bato, huwag ka pong pumayag na maging legal counsel mo yan si Tolentino ha. Oh. Bakit? Magmumukha kang sausawan dyan. Magmumukha kang kung si nako. Kung di ba kayo nga, di ba? Kung noon nga trinahedor kayo. Ngayon pa kaya? Mga kababayan, tama ba ito? Sabihan natin si Senator Bato na wag mong gawing legal counsel yan. Baka instead na hindi ka makulong, makulong ka patuloy. Kasi, syempre, diba, magkalaban sa politika. Baka iniisipin niya, okay, sige, ipaano ko na ito, ipatalo ko na itong kaso niya kasi para makulong. Total, kalabang ko naman to sa politika. Mabawasan man lang ng isa. 8 na lang. Wag ganon. Wag sana mangyari yan mga kababayan. No? Anong opinion nyo dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang sa baba, okay? At ito pa mga kababayan, Administration Senate bets to push ahead with Mindanao campaigns. Aba. Ang tali-tali ninyo talaga. Bakit? Unang-una mga kababayan, pinalitan po nila yung Chief Minister ng BARM. Tapos ito, arangkada na po sila sa pangangampanya sa Mindanao. Okay? Grabe ang mga plano, no? Ngayon, malaya na sila mangampanya sa Mindanao. Mga kaubayan, wala nang tutul-tutul pa. Ihawak na po nila ang Chief Minister ng BARM, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan, ha? Mukhang, nako. Senatorial candidates of the administration's Alyansa para sa Bagong Pilipinas said they will push through with their campaigns activities in Mindanao despite the recent arrest of former President Duterte. Sinamantala nyo naman. Yeah? Ang galing. Yun pala yun. Yung mga taga Mindanao. Kayong mga taga Mindanao, mga kababayan ko dyan. Eto, opinion ko lang po ito. Baka nga lang, no? Baka kaya nila minadali. Ha? Yung pag-aaresto kay former President Duterte para wala nang dyan sa Mindanao, di ba? Wala nang aalalay dyan sa Mindanao, mga kababayan. Tapos pinalitan pa nila yung Chief Minister ng BARM. Di ba? Ang tatalino nyo. Anong opinion nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na nga lang. Nakakainit po, no? Ito. Ay, nako, ito pa. Chanko. Yung yung kanilang congressman to no?
si Chanco, manager po nila yan, no? Nananatiling bintahe ang pag-endorso ng Pangulo sa mga kandidato. Talaga ba? Hoy. Mukhang ayaw nang sumama ng iba eh. No? Hindi nga masaya yung iba eh. Ano sa palagay yung mga kababinta sa bagay, no? Saan pa sila sasakay kung di sa malakas ang makinarya, no? Ikaw ba naman hindi nalakas ang makinarya kung, di ba? Walang proyekto ang ating bansa pero ang laki-laki ng utang natin. Malamang sa malamang pero opinion lang natin, pero malamang sa malamang mayroon tong ginamit na mga sasakyan, no? Wala naman mga kababayan, ano pong yung opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pakinggan po natin ito about kay Torre. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mukha sadyang talaga ang katotohanan ay siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit niyong gawan ng mga kasinungalingan ng mga Duterte ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Senator Jinggoy Estrada binasag na Panoorin mo lang yung Senate hearing nila mga kababayan. Talagang parang hinatulan na talaga nila si Torre sa kanyang pagsisinungaling, di ba? Kulang na lang talaga contempt. Sayang nga lang no? Yun yung inaantay natin kaso hindi na ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampalang katotohanan at kahihiyan si CIDG General na si Nicolas Torre III sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa di umano'y iligal na pag-aresto ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kahit ano pang kasinungalingan at palusot ang gawin mo, lumabag ka sa mata ng batas at maraming Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapang at tahasang sinupalpal at nahuli mismo sa viral video ng Senator na si Jinggoy Estrada ang CIDG General na si Nicolas Torre III matapos mga tuwiran na tila upon his order ipinag-utos raw nila talaga na hindi papasukin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte Carpio bilang abogado ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila matapang na nanindigan at mukhang gigil na gigil sa galit na lumabas sa investigasyon ng Senado ang senador na si Jinggoy Estrada, kung saan harap-harapan at matapang nitong tinanong si Nicolas Torre kung para sa kanya ba tama ang ginawa nito. Bukod sa pinagbantaang hihilahin daw umano ang former president kung sino mang abogadong humarang sa umano'y iligal na pag-aresto o nakapaligid rito, at bukod pa rito, hindi pa raw nito pinapasok ang vice president na si Sara Duterte na mismong anak at abogado ng former president na si Rodrigo Roa Duterte. Sa pagpapatuloy ng mga katanungan ng senador na si Jinggoy Estrada, mukhang ipinahiwatig nito na nilabag raw ni Nicolas Torre ang Bill of Rights ng dating Pangulong Duterte, kung saan ayon sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ito raw ang hindi nalalaman ni Nicolas Torre III na nilabag niya mismo oras na nangyari ang di umano illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa balitang ito, matapang na nagkomento ang marami sa ating mga kababayan at maging ang ilang mga abogado na pinatunayang lumabag raw di umano at maaari raw makasuhan ang nasabing General CIDG Chief na si Nicolas Torre III matapos ang kanyang di umano illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito at panoorin ang full video kung saan matapang at tahasang nanindigan at hindi makapagpigil ang senador na si Jinggoy Estrada at harap-harapang silupalpal sa harap ng Senado ang nasabing General at CIDG Chief na si Nicolas Torre III. Narito at panoorin ang full video. PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours Gerald after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong,
ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Eh ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Eh, abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened. Ano talaga sa Sotore, no? Detention facility daw. Ililipad nyo na nga eh. Buti kung yung detention facility dito lang sa Pilipinas, madaling mabisita. Di ba? Tapos sabi niya pa kanina, it is my call, sir. Ha? Parang siya na talagang nagdidesisyon. Desisyon ko yon, parang ganun. Happen, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya? Sa Netherlands. Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nang lumabas nga ang balitang ito ay Wala talaga si Torre, mga kababayan. Isa lang talaga ang isip niya, no? Ang mailipad at may i-deliver talaga si former president sa dahig, mga kababayan. One day, no? Eto, let's all pray, no? Na one day, isang araw na. Oh, itong si Torre, mga kababayan, naman po ang i-deliver na ng gobyerno sa dahig. Oh, 'di ba? Antayin lang po natin 'yan. Oh, sabi nga ng iba, palit ulo na 'yan. Torre, si Torre nang ilagay doon, tapos si former PRRD pauwiin na dito. Pwede kaya 'yan, mga kababayan? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.